Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, kasama pa din natin ang ating suking guest expert na si Professor Michael U. Jimenez para ipagpatuloy ang usapang pag-ibig at pag-ibig. Prof. Mike, ipagpatuloy na po natin ang ating usapan. So kanina napakadaming mga tips, advice about love, kung ano ba ito, ano? May mga pagkakataon, Prof. Mike, sa pagdaan ng maraming taon ay muling magtatagpo ang nagkahiwalay na ng pag-ibig. So, ano po ba ang mga bagay na dapat gawin para po uminit muli ang ating pagsasama? Mayroon po ba kayong mga do's and don'ts sa ganyang pagkakataon? Nako, Teacher Ellie, parang ito ba ay tungkol sa second chances? Yes. Mukhang second chance po ang tanong Okay. ng ating health checker dito. Oo, okay naman yan. Basta tiyakin nyo lamang po, health checker na yan po ay second chance, hindi third chance, hindi fourth chance, hindi fifth chance, hindi sixth chance. And alamin nyo po, ano po ba ang dahilan kung bakit po kayo ay nagkaroon ng paghiwalay in the past? So, alamin nyo po, ano po ba ang nangyari? Kung nangyari po ito dahil medyo nanlamig kayo sa isa't isa, di kung ngayon po ay naramdaman nyo po uli yung parang pagmamahal sa bawat isa, pwede naman pong magbigay ng second chance. Kung may kasalanan po sa isa't isa, mahalaga po ang pagpapatawad. Depende po sa kasalanang nagawa sa inyo. Kasi kumbaga, pag tayo nagpatawad, pwede tayong pumunta doon sa second chance. Pero ang tanong, kung patawarin, paano kaya siya babawi? Pwede kasing ang sabihin niya, I'm sorry. Yun ay pananalita, I am sorry. Pero kung bibigyan nyo ng second chance, dun nyo oobserbahan, ito ba, nag-sorry tapos may kasamang action. Yan. Pero kung nag-sorry tapos uulitin na naman yung cycle ng kanyang kasalanan, siguro pwede natin pag-isipan. Isa pa, kung tingin natin, itong relationship na to ay natanggal o ito ay nawala dahil nagkaroon ng abuse sa inyo, pag-isipan po natin mabuti kung yung tao po ay sincere at yung tao po ay talagang merong effort para magbago. So, kung nakikita po natin na pwede natin bigyan ng second chance, bakit hindi? Hindi naman masama na magbigay tayo ng second chance sa mga tao. Pero tandaan natin na in the process, alamin din natin na mahalaga rin ang inyong sarili. Nako, napakagandang reminder niyan, Prof. Mike, no, na mahalaga rin ang ating sarili. Talking about abuse, so pag-usapan lang po natin ng konti, Prof. Mike, ano-ano po ba yung sa tingin ninyong pwedeng mga warning signs na tayo ay nasa isang unhealthy relationship na? Pag pinag-uusapan natin ng isang unhealthy relationship, meron tayo, ayon sa pag-aaral din, meron mga tinatawag na bahagi ng unhealthy relationship. Na sa una, parang, siguro ito ay normal. Number 1, monitoring. Nako, ito pong monitoring, ang nangyayari po dito ay inaalam po kung who, what, when, where, how, why. Inaalam po kung sino kasama mo, kailan ka pa dyan, nasaan kayo, bakit kayo nandyan, paano kayo napunta dyan. And so again, itatanong yon. Walang masama doon. Bakit? Monitoring yun eh. So, kumbaga gusto lang ng tao na siguro gusto lang niyang alamin kung nasaan itong kasama niya o yung kanyang karelasyon. Monitoring. Pero abangan natin kasi baka ang monitoring mapunta saan? Sa ikalawa, controlling. Pag controlling, sino kasama mo? Huwag ka nang sumama sa kanya. Anong ginagawa nyo? Huwag nyo nang gagawin yan. Kailan pa kayo dyan? Huwag na kayong mag-meet. Nasaan kayo? Huwag ka nang pupunta dyan. Paano ka napunta dyan? Huwag mo nang gagawin yan. Bakit ka nandyan? Huwag kang magbibigay ng dahilan. Ang isang bagay na nagsimula sa monitoring, at syempre tuwan-tuwa yung mga health checkers, di ba? Pag minomonitor ka, wow, minomonitor ako, napakahalaga kong tao, wow, minomonitor ako, talagang may malasakit siya. Tama naman yon. May mga taong nagmamonitor dahil mahal kayo, may malasakit. Pero may mga nagmamonitor dahil hindi sila
kampante sa inyo, nagdududa. Di ba yun pa naman ang number 1 sa isang relationship sa pag-ibig? Yung tiwala, yung trust. Pero kapag minomonitor ka ng todo-todo na para bang meron ka ng GPS, para kang may tracker, inaalam kung nasaan ka, no? Parang iba na ang pwede maging dating sa inyo. Pero okay lang kung gusto lang niya kasi mag-ingat ka. So yung monitoring, okay pa yan. Yung controlling, baka naman talagang may malasakit. Ang ikatlo, threatening. Sino kasama mo? Huwag ka nang sumama sa kanya. Pag sumama ka uli sa kanya, hetong mangyayari. Nasaan ka ngayon? Huwag ka nang pupunta dyan. Pag nagpunta ka uli dyan, hetong mangyayari sa'yo. And kailan ka pa dyan? Huwag ka nang babalik dyan. Pag ikaw bumalik pa dyan, hetong mangyayari sa'yo. Threatening. Sa isang relationship, napakahalaga ng respeto. Napakahalaga ng open communication. Kaya kung merong threatening, ito ay nagbibigay ng takot dun sa tao. Gusto ba natin na nandun tayo sa isang relasyon na takot tayo? O sa isang relasyon na masaya tayong nakikipag-usap? At ang nangyayari dito sa unhealthy relationship, baka mapapansin nyo rin na parang unti-unti na kayong inilalayo sa lahat ng mga tao. Inalayo ka na sa iyong mga kaibigan. Huwag ka nang sasama sa mga kaibigan mo. Inilayo ka na sa inyong pamilya. Huwag ka na nga pupunta doon sa mga kapamilya mo. And pupunta kayo sa fourth, yung demeaning. Itong demeaning, so una may monitor ka, nasaan ka, tapos kinontrol ka, huwag ka nang babalik dyan. Threatening, pag bumalik ka pa dyan, ito mangyayari sa'yo. Number 4, yung tinatawag natin na demeaning. Tingnan mo, bumalik ka doon, talagang iba ka, no? Talagang ganyan, ida-down ka na. So, sa isang relationship po, pag nararamdaman ninyo na dinadown kayo ng inyong partner, mag-isip-isip po tayo. Tama ba na nandito ako sa isang relasyon na dinadown ako? Na ako ay talagang pilit na pinapatingin sa sarili ko na parang napakaliit ko. So sa mga nakikinig po sa atin, tignan po natin ang ating healthy and unhealthy relationship. Unhealthy po ang relationship kung sunod-sunod yan. Minonitor ka, kinontrol ka, tapos tinreten ka, tapos dinimin ka, tapos in the end, anong mangyayari? Ang mangyayari yung huli, possessing. Hindi ka na makaalis dito sa tao. Hindi ka na makabitaw dito sa tao. At wala ka nang matatakbuhan. Bakit? Dahil ininayo ka na sa lahat ng kaibigan, kapamilya, at kakilala. Kaya mahalaga po na tignan po natin ang mga unhealthy relationships na ito at pati ang mga signs. Kung tingin po natin na, sandali, hindi ako masaya. Takot ako. Tama ba na nandiyan ka pa sa relasyon na yan? Sandali, di ba dapat hindi ako sinasaktan? Pero sinasaktan ako tsaka tinatakot. Tama pa ba na nandyan ka? Pag-isipan po natin na mabuti. Nakakalungkot, no, Prof. Mike, na merong mga stages na ito, pero merong mga iba talaga na ito ay umaabot na dun sa last na nabanggit ninyo na possessing, no? Meron po ba kayong tips sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon kapag nakita nila na yung pangalawa pa lang medyo dumadalas ang pag-control at nagsa-start na kanilang pag-threaten, no, ng kanilang mga kinakasama? Meron po ba kayong tips para doon pa lang medyo mai-break na at makalabas na po sila sa kanilang unhealthy relationship? Kung nasa unhealthy relationship sila, napakahalaga ng communication. Kumbaga, bukas sila. Kumbaga, pinili mo ang tao na to. Kaya minsan, may mga tao, pinili ko siya eh. Kaya kahit saktan niya ako, pinili ko tong tao na ito. Napakahalaga po na makakuha tayo ng suporta mula sa ibang mga tao. Una, pwede pong diretso nyo kausapin. Alam mo, nung sinabi mo na wag na ako makipagkita sa tao na yon, ito ang naramdaman ko. Pwede bang pag-usapan natin ito? Yan. Gumawa po kayo ng paraan para direct ang inyong communication. Tapos, kapag sumagot po siya, magpaliwanag po kayo. Maging bukas. Kailangan po ng respeto. At kung nakikita nyo na parang walang respeto, tanungin nyo po ang sarili nyo, tama pa ba to? At minsan, syempre, gusto nyo po na mag-decide kayo sa inyong sarili. Pero minsan, kailangan natin ng ibang tao, ng support system, ng kaibigan, para magkaroon tayo ng mas malawak na perspektibo. Hindi yung mata lang natin ang ginagamit natin para makita yung buong sitwasyon. Humingi tayo at sabihan natin yung iba, ito ang sitwasyon ko. Ano sa tingin mo? At sa pamamagitan ng pagtatanong sa iba, mas lalawak ang ating pananaw, mas magkakaroon tayo ng dahilan at ng sapat na data para mag-decide para sa sarili natin at para sa relationship.
Napakaganda po ng inyong tip, Professor Mike, no, na talagang kailangan pinapangalagaan din natin ang support system, hindi lang yung ating kinakasama, no, para din mas maging aware tayo kung sakaling meron na itong mga signs ng unhealthy relationship na ito. Pero maganda din po yung nabanggit ninyo tungkol sa communication, no? So ito ay talagang tip sa ating mga couples at mga nasa relationship ngayon, no, na very important ang communication pa din. Prof. Mike, alam niyo ito yung susunod na tanong, nakakatuwa po, no? What Nako. should I do if I'm falling in love with my best friend? Nako, Prof. Mike, ayun po yung pagpapayo sa kanya kasi I'm sure marami pong nakaka-relate dyan. Nako, yung mga nagfo-fall in love with their best friend, ibig sabihin, binanggit ko naman sa inyo si Robert Sternberg kanina. Sabi niya, passion, dahil attracted ka, intimacy, dahil emotionally attached ka, tapos commitment, pinipili mo araw-araw. Kapag kayo ay may best friend, usually, ang simula ng relationship ay yung ikalawa, yung intimacy. So, kumbaga, itong best friend mo, lagi mo na siyang kausap, so may emotional connection na kayo. Usually naman, wala namang physical attraction minsan yung magkaibigan. Wala pang physical attraction. Kaya nga lang, may mga tao na biglang isang araw na lang, nagulat sila, no? Sabi niya, naku, cute ka pala. Naku, maganda ka pala. So, yung intimacy, nagkaroon ng passion bigla. Naku, di dalawa na ngayon. Ang kulang na lang yung ikatlo, yung commitment, yung pagpili mo. Pero alam nyo, kung kayo po ay nai-inlove sa inyong best friend, pag-isipan pong mabuti kung gaano kayo kahanda na malaman ang katotohanan. At syempre, mas maganda pong tingnan nyo po muna, tantsahin nyo po muna kung tingin mo, ito ba ay one side lang or tingin nyo ba may mutual ba? Tingin nyo ba kung kayo ay kinikilig na bigla, meron din ba siyang kilig para sa inyo? Kailangan tingnan natin yan. Dalawa lang yan. Una, pwede kayong i-accept. Nako, edi tuwan-tuwa ka. Ano? Nako, ayan, nagkayo na ng best friend mo. No? Meron ka ng best friend, meron ka pang boyfriend, or best friend ka na, meron ka pang girlfriend. No? Ngayon, edi napakasaya nun. Kaya nga lang, paano pag nag-break up kayo, di nawalan ka na ng boyfriend or girlfriend, nawalan ka pa ng best friend. Nako, meron pa ng risk sa pagiging in love sa best friend. Pero nasa sa inyo na, baka sabihin nyo na, hindi na tayo mag-boyfriend, girlfriend, balik na lang tayo sa pagiging best friends. Tanggalin na natin yung passion, intimacy na lang muna. Anyway, pwede rin naman na ma-reject ka. Naku, yun ang masakit. Handa ba kayo na masaktan? Kung handa kayo, pero kaya nga sabi ko, tantsahin Ang pwede mangyari kasi dyan, baka ikaw lang ang nai-inlove sa best friend mo. So, hindi siya two-sided, no? Kumbaga, isang side lang So, handa ka ma-reject? Sige, nasa sayo na yan. And, naku, tingnan nyo rin muna, no? Yung mga best friend, tingnan nyo mabuti kung komplikado yan papasukin nyo. Kasi ang komplikasyon yan, kung yung best friend mo ay meron ng karelasyon. Marami kayang nagkakaroon na ganyang kwento, no? Kaya kumbaga, ingat-ingat naman. Konting sensitivity naman, baka may karelasyon yung iyong best friend, medyo napakahalaga na irespeto mo yon. And bukod doon, syempre, baka hindi siya handa. Yan ang tignan nyo. Baka ikaw, kumbaga, friends kayo, alamin mo sa sarili mo, ito kaya handa kaya to na maging kami. So again, marami kang options, and sa mga options na yan, kailangan mo ng tapang, pero napakahalaga, natantyahin mo bago ka umaksyon at alamin at kilalanin ang sarili. Handa na ba ako para talaga dumating ang pagkakataon na to? Pero alam naman natin na usually yung mga magbe-best friend, talaga sila ang nagiging nakaka-develop ng happy relationship din dahil kumbaga in the end, emotionally connected na. Kumbaga may tiwala na sa isa't isa. So, ang masasabi ko lang ay good luck sa mga pupunta doon sa next level, mag-elevate, no? At meron silang plano na eto na, kailangan pumunta na sa next level. So yun, Teacher Ellie. Napakaganda nung nabanggit ninyo, Prof. Mike. I'm sure marami pong natamaan ng mga health checkers natin dyan, no? Na wag magtatanong kung hindi ready sa isasagot. Tama po ba, Prof. Mike? Oo. Dapat handa ka ma-reject. Kasi syempre, minsan clouded ka Sabi mo, ay hindi, i-accept to. So, alamin mo din at tansyahin.
kung may kilig din siya. Napaka-importante niya, no, na tignan, no, huwag tayong ma-blind, no, sa ating biglaang meron ng passion bigla. Nabanggit nga ni Prof. Mike. Prof. Mike, yung susunod na tanong natin ay mula sa isang senior citizen na health checker. Kapag napapansin daw po niya sa isang partner na tila matamlay na o nawawala na ang romance, ano po ang maipapayo natin sa kanila? Nako, nabanggit mo yung romance. Kailangan hindi kayo roommate ha, hindi roommate, dapat romantic. So minsan kasi kapag nawawala na yung kanilang kilig, no, ang nangyayari diyan ay kumbaga nagiging roommate na lang, hindi na nagiging romantic. So paano nga ba, no? Paano ba patuloy na magliliyab 'yan? Paano nga ba patuloy ang burning ng flame of love? Syempre, nandiyan yung patuloy na number 1, yung thoughts. Napakahalaga po na pinag-uusapan nyo po yung inyong mga iniisip. Mustahin ang inyong karelasyon. O anong iniisip mo? O anong ideas mo ngayon? Very important po kasi ang communication. So, alamin din natin kung anong iniisip ng tao. Kasi pag matagal na, minsan pwedeng ma-take for granted. Minsan, ang tagal na natin dito sa relationship, dapat alam mo na yan. Yan ang maririnig mo. Nako, ikaw na. Mag-isip kung ano yung nasa isip ko. Yan, ganyan. So, nako, dapat, kumbaga, hindi ko na sasabihin sa'yo. Ang mahalaga po, habang tumatagal, lalong nagiging open ang communication. Minsan kasi, may mga tao na matagal na ang relationship, iniisip nila, dapat alam na niya kung ano yung iniisip ko. Walang mental telepathy ang mga partners ninyo. At hindi po charades ang relationship. Hindi po yan charades na huhulaan niya, ano kayang nasa isip nito? Yan po ay clear communication. So, tanungin pa rin natin yung partner, anong iniisip mo? Anong kailangan mo? Paano kita matutulungan? Pagkatapos, gumawa ng mga paraan para makaramdam ng magandang emotion. Kumbaga, magsama kayo, kailangan meron kayong shared experience, nasa sa inyo na po, no, yung mga lolo, lola. Minsan hindi po kailangan na napaka-komplikado ng activity. Basta masaya kayo pareho. Manood kayo ng sabay. Malaking bagay na yan. Pagkwentuhan nyo after nyo panoorin. Mag-date kayo sa labas ng bahay. O kaya kung saan nyo gusto. At balikan ninyo yung mga dating alaala. Balikan ninyo yung mga happy memories. I-plot nyo, nasan nga tayo nung 1945, ganyan. Nasan nga tayo nung 1979, balikan nyo. Dahil kumbaga, doon biglang makikita nyo uli, saan ba tayo nagsimula? Yan. At habang pinagkukwentuhan nyo yan, mga lolo't lola, babalik, hopefully, ang kilig sa bawat isa. Habang tumatagal kasi ang relationship, minsan nawawala na yung passion. Yan. So, ang tanong natin, pwede kaya yun? Yung wala ng passion, intimacy and commitment na lang ang natira? Posible. Kasi kumbaga, yung kasama mo ay lifetime companion mo. Hindi porke hindi ka kinikilig, hindi na kayo in love. Siguro maglagay ng konting kilig. Ibalik yung konting kilig, no? Para kahit paano may maliit na linya doon ng passion. And again, gumawa ng bagay na makakapagpasaya sa inyo, joy. Gumawa ng bagay na pareho nyong gustong gawin, no? Gusto nyo ba na naglalakad, nag-exercise, sabay ninyong gawin. Gumawa ng mga bagay na makakapagbigay sa inyo ng peace. Kumbaga, gumawa kayo ng routine. O magdadasal tayo ngayon na umaga o gabi, itong gagawin natin. O kung merong apo, o itong gagawin natin sa ating mga apo. So, yung mga bunga ng kanilang pag-ibig at ng kanilang mga anak. So, iba-iba ang pipiliin nila. Kung wala silang anak, walang apo, maghanap din sila ng ikasisiya nila. And eventually, hopefully, babalik ang kilig at magiging lalong emotionally connected sila. At alam naman nila na sa paglipas ng napakaraming panahon, pinipili nila ang bawat isa at patuloy nilang pipiliin ng habang panahon. Nakaka-inspire, Prof. Mike, yung nabanggit ninyo, no? Lalong-lalo na sa ating mga seniors. Kapag nakakita po ako ng mga seniors na talagang naka-holding hands pa rin, parang nakaka-inspire, no? Talagang sana all, mapapasana all na lang po talaga tayo, Prof. Mike. Alam niyo, Prof. Mike,
Speaking of ating commitment, no, joy, no, marami sa ating nakikinig at nanonood ngayon ay may mga career-driven na lives, no? Ano naman po ang inyong suggestion or tip para balanse ang pagbigay ng halaga sa kanilang love life at work life? Nako, very important po talaga yung mga love languages natin. And usually, kapag busy po ang ating buhay, nadja-justify natin na hindi na kita masasamahan kasi busy ako. Hindi na kita mapupuntahan kasi meron kaming meeting. Hindi na kita maaasikaso kasi ang dami kong deadline. So, nasan yung responsibility mo? So again, kaya minsan, sasabihin mo na, i-justify mo, talagang wala na, hindi ko na magagawa ng panahon. Hindi ako makakahanap ng panahon para sa kanya dahil very busy ako. Nakakalungkot. At ito ang madalas na nangyayari sa maraming relationships dahil hindi na naglalaan ng panahon ang bawat isa sa isa't isa. Kaya nagka-crumble siya. Yung emotional connection na nagpapatibay sa kanilang dalawa, no, ay unti-unting nawawala. At syempre, minsan, dahil nga sobrang busy yung partner mo, anong nangyayari? Sasabihin ng isang partner, ang dami kong problema pero hindi ko na lang sasabihin sa partner ko, hindi ko sasabihin sa wife ko, hindi ko sasabihin sa husband ko kasi nga alam kong very busy siya. Alam ko na baka kumbaga hindi na mahalaga to sa kanya. At kapag nagsimula na po yon, unti-unti nyo na pong nilalayo ang sarili ninyo sa isang partner. Kapag sinabi nyo na po sa sarili ninyo na hindi na niya kailangan malaman to, unti-unti na po kayong naglalagay ng harang. At sa simula, hindi nyo ipapaalam itong nangyari na to. The next time, ito hindi nyo na rin papaalam, ito hindi na rin, at isang araw, no? Ang magiging usapan ninyo, alam mo ba na ganito ako ka-busy? Alam mo ba na ganyan? At ano sasabihin ng partner? Hindi ko alam. Ba't hindi mo alam? Kasi hindi ka naman nagsasabi. So, sa mga nakikinig po sa atin na health checker, napaka-importante po na kahit gaano ka-busy, hindi naman po kailangan na isang oras kayo mag-usap. Pero kapag nandun yung pagkakataon na sinabi sa'yo, uy, may babalita ako sa'yo. Nako, pwede ba? Sabihan nyo kaagad. Okay, ibaba mo lahat yan at sabihin mo sa tao, halika, ikwento mo sa akin ang ibabalita mo sa akin. Hindi yung, may ibabalita ka sa akin? O sige, sandali lang kasi meron pa akong tinetext may ibabalita ka, sandali, tatapusin ko to. Mag-usap nga tayo, mamaya na, mga after 2 hours, tatapusin ko lang to. And before you know it, at ang mahirap dito, baka mamaya, iba na po ang nagbibigay ng panahon sa inyong partner. Iba na po ang nakikinig sa kanya. Iba na po ang nagbibigay sa kanya ng papahalaga. Tapos, pwede nating sabihin na, bahala siya. Again, sa relationship, kailangan mag-usap. Alam mo, ito ang sitwasyon ko. Ganito ako So, ikaw sabihin mo nga yung sitwasyon mo. And pag nag-usap sila ngayon, magkakaroon sila ng agreement. At ito, siguro, ang mangyayari hindi lalayo, kundi magiging malapit sila sa bawat isa. Ito ang nangyayari ngayon sa maraming relationships. Dahil nga busy yung isa, eventually nawawala na yung passion, nawawala yung kilig, nawawala na ang intimacy. Tapos, hindi mo na siya pinipili araw-araw. At pinipili na siya ng iba. Nakakalungkot. Pero may mga ganitong relationships. Kaya ano ang mahalaga? Maglaan ng oras. Magbigay ng words of affirmation. Purihin nyo, napakaganda mo, ang cute mo. So, kumbaga, bigyan nyo, pagaanin nyo ang pakiramdam niya. Huwag nyong iparanas na parang siya ay nasa isang tabi lang na parang decoration. Kumbaga, iparanas nyo kung gaano kahalaga yung tao sa pamamagitan ng pagsasabi ng maganda tungkol sa kanila, pagpuri, pagbibigay ng time, hawak kamay. Kumbaga, nandun na yung moment, ayaw pang hawakan ng kamay, di ba? Kasi nga, kumbaga, busy ako And, magbigay ng kaunting gift, hindi mo naman kailangan na grande, no? At syempre, mahalaga na gumawa ka ng isang bagay na ikasisiyan ng tao na ito. So, again, sa work-love balance, very important yan. Kailangan na aasikaso mo ang work, pero responsibility, di ba? Ang love. So, yung responsibility mo sa trabaho natin, yan yung mga duties, mga task, mga deadline. So, kailangan dito rin sa love, meron ka rin ilalagay na duties, deadline, tsaka mga task. Para eventually,
you've done great sa iyong work at ganun din ang ginawa mo sa iyong relationship. And magko-complement yan. Kasi kapag maganda ang relationship, yung saya mo doon na ililipat mo sa trabaho. At yung saya mo sa trabaho, pwedeng mailipat mo doon sa relationship. Ang problema, pag ikaw sa trabaho, stress na stress. Yan. So ang mangyayari, yung stress mo sa trabaho, maibabaling mo doon sa relationship. Kaya paki-check po, yun po bang trabaho natin, yung stress po ba ay naiuuwi natin sa ating relationship? If yes, siguro reviewin po natin kung tama yon. At yung pong relationship stress na dadala ba sa trabaho, pero again, ang maganda, i-nurture ang relationship para itong joy na to, itong positive emotion sa relationship, mapasaya sa trabaho mo and vice versa. Naku, Prof. Mike, alam niyo, napakabilis talaga ng ating oras. Bagamat mukhang mahirap talagang tapusin ang ating episode ngayon. Ang huling tanong ko po para sa inyo, ano po ang inyong huling tip para sa healthy relationship and continuing to have a happy, healthy life? Nako, sa relationship sa ating mga health checkers, no, Teacher Ellie, syempre, mahalaga dyan yung tungkol sa pag-ibig. At ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kilig, no? Ito ay tungkol sa pagpili mo dun sa tao, pang-unawa dun sa tao, at pagpapahalaga. Kailangan maramdaman niya yan. Minsan, masakit, minsan, mahirap, pero kung nasa tamang tao ka, it's worth, no? Worth it. Lahat ng yon. So, kasi mahirap yan, ang relationship, mag-e-effort talaga po kayo. Pero sa dulo ng lahat, ang sasabihin ko po sa inyong lahat, huwag matakot magmahal. Kumbaga, magmahal po tayo, no? Kung meron mang mga challenges, okay lang po yon. And, syempre, kumbaga, bigyan din ng pagpapahalaga ang sarili kapag tayo ay nagmamahal. Para yun pong pagmamahal natin sa sarili, maibabahagi din po natin dun sa ibang mga tao. Kaya naman, belated Hearts Day sa inyong lahat and spread the love all over the world, ating mga health checkers. Thank you very much, Teacher Ellie. Maraming salamat po muli, Professor Michael U. Jimenez. Sana po ay hindi kayo magsawang bisitahin kaming mga health checkers dito lang sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Isa na namang episode sa ating Love Month series, Buwan ng Pag-ibig at Tag-ibig ang ating natapos. Abangan ang mga iba pang paksang talaga namang focus ang pag-ibig at pagtibok ng ating mga puso sa mga susunod na linggo. Ngayong 2025, mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging isipin ang wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus.